May tatlong manlalaro ngayon sa East at West Finals na may dugong Pinoy at syempre bilang mga Pilipino, proud na proud tayo sa kanila mga idol. Nakakatuwang isipin na may mga players sa pinakamalalaking stage ng NBA na may dugong Pilipino, sina Jordan Clarkson ng New York Knicks, Jared McKean ng Oklahoma City Thunder at ang rookie sensation na si Dylan Harper ng San Antonio Spurs. At mas lalong exciting dahil dalawa sa kanila, sina Jared McKean at Dylan Harper ay nagbabanggaan pa mismo sa Western Conference Finals mga idol. Kaya sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang kanilang maiksing journey at estado nila ngayon sa kani-kanilang mga kupunan hanggang makarating sa Conference Finals. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Unahin natin si Jordan Clarkson. Si Jordan Clarkson ang isa sa pinakaunang NBA stars na talagang niyakap ang pagiging Pilipino niya mga idol. Ang kanyang ina na si Annette Davis ay may dugong Pilipino na nagmula sa Pampanga. Dahilan kung bakit malapit talaga si Clarkson sa kulturang Pinoy. Hindi na bago sa marami ang pagmamahal niya sa Pilipinas dahil ilang beses na rin siyang bumisita rito. Nagsuot ng Team Pilipinas jersey at naging naturalized player pa ng Gilas Pilipinas. Pero bago pa siya naging paboritong NBA player ng maraming Pinoy, dumaan muna siya sa matinding green sa NBA mga idol. Napili si Clarkson noong 2014 NBA draft bilang 46 overall pick. Hindi siya lottery pick, hindi rin siya agad pinag-usapan bilang future star. Sa katunayan maraming team ang hindi gaanong mataas ang tingin sa kanya noon. Pero nang mapunta siya sa Los Angeles Lakers, doon nagsimula ang kanyang pangalan. Sa rookie season pa lang niya ay pinakita agad niya ang kanyang scoring ability. Isa siya sa iilang bright spots ng Lakers noong panahong rebuilding team pa sila matapos ang era ni Kobe Bryant. Dahil sa kanyang mabilis na first step, confidence sa isolation at kakayahang umiscore kahit saan sa court, mabilis siyang napansin ng mga fans. Isa sa mga unforgettable moments ni Clarkson ay noong rookie season niya kung saan sunod-sunod siyang nagkaroon ng solid scoring games at halos mag-average ng 15 points per game matapos maging starter. Doon nagsimulang makita ng NBA fans na hindi basta-basta si Jordan Clarkson. Paglipas ng mga taon lalo pang gumanda ang kanyang laro, naging isa siya sa pinakamahusay na 6 months sa buong NBA nang mapunta siya sa Utah Jazz. Doon niya tunay na naabot ang kanyang peak bilang scorer of the bench. Noong 2021 nanalo siya ng NBA 6 Man of the Year award matapos siya mag-average ng 18 points per game na nagbibigay ng instant offense para sa Jazz. At syempre hindi makakalimutan ng fans ang ilan sa kanyang pinakamalupit na laro. Isa na rito ang kanyang 45-point explosion noong 2021 na kung saan halos wala nang makapigil sa kanya offensively. Kapag nag-init si Clarkson, kahit sinong defender hirap bantayan siya dahil kaya niyang tumira mula sa tres, mid-range o umatake diretso sa rim. Ngayon naman sa kanyang paglipat sa New York Knicks, hindi man ganun nakabigat ang kanyang naiambag sa kupunan dahil sa maraming mga key players ang meron ng New York, ay naging mahalaga pa rin naman siyang bahagi ng isang kupunan na gustong ibalik ang glory days ng New York basketball. Malaki pa din naman ang nagiging impact niya bilang veteran scorer at spark plug mula sa bench. Sa playoffs ngayong season mga idol, naging isa si Clarkson sa pinaka-importanting role players ng Knicks. Sa mga pagkakataong hirap umiscore ang starters, may mga pagkakataon na siya ang nagbibigay ng momentum changing baskets at dahil sa kanyang experience at composure, nakatulong pa rin naman siya para manalo ang Knicks sa Eastern Conference Finals at ngayon ay nag-aantay na lang sila para sa 2026 NBA Finals mga idol. Sunod naman natin pag-usapan ng isa sa pinakabagong rising stars ngayon, si Jared McKean. Kung si Clarkson ay kilala bilang scorer at veteran, si Jared McKean naman mga idol ay isa sa mga pinakamatinding young guards ngayon sa NBA. Maraming fans ang unang nakilala si McKean dahil sa kanyang confidence, flashy personality at elite shooting. Ang kanyang Filipino roots naman mga idol ay nagmula din sa side ng kanyang nanay. Pero di gaya ni Clarkson na 25% ang pagkadugong Pinoy, si McKean naman mga idol ay nasa 5 to 10% lang. Ganun pa man dahil may dugong Pinoy pa rin, marami pa ring Pinoy fans ang agad sumuporta sa kanyang hakbang papasok sa NBA. Pinili si Jared McKean ng 76ers bilang 16th overall pick sa 2024 NBA draft. Pagpasok niya sa liga agad siyang naging isa sa pinaka-exciting rookies na panoorin mga idol. Kilala si McKean bilang deadly shooters. Isa siyang player na kaya mag-init anumang oras at kapag nagkaroon ng rhythm mula sa 3-point line, napakahirap na niyang pigilan mga idol. Dahil sa mga injury ng mga stars ng Sixers ay nabigyan ng mahabang minuto si Jared McKean dahilan ng pagkakaroon nito ng magandang numero sa kanyang rookie. 15.3 points, 2.6 assists at 2.4 rebounds per
every game, scoring ability ay talagang maasahan ng batang ito. Ngunit dahil sa nangyaring injury sa kanya mga idol ay naputol ang momentum ni McCain. Isang meniscus tear sa kanyang tuhod. Pagpasok ng kanyang pangalawang season, tila parang nawalan siya ng pwesto sa rotation ng koponan. Lalo na noong biglang bumulusok din ang rookie na si VJ Edgecombe. Kaya sa kalagitnaan ng kanyang pangalawang season sa Sixers ay na-trade na siya papunta sa Oklahoma City Thunder. Napunta siya sa isang batang koponan na puno ng talent kasama ang kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Naging bahagi si McCain ng bagong henerasyon ng Thunder basketball. Pero higit pa sa shooting ang meron si McCain, napaka-confident niyang player mga idol. Hindi siya natitinag sa pressure. Kahit playoffs atmosphere pa yan, parang normal game lang sa kanya. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang nakakuha ng tiwala mula sa coaching staff ng Thunder. Sa playoffs ngayong taon, napakalaki na naging role niya off the bench. May mga games na siya ang nagiging X-factor dahil sa kanyang scoring burst. Kapag hirap ang opensa ng Thunder, bigla siyang papasok at magpapasok na magkakasunod na tres mga idol para buhayin ang momentum ng team. At sa tulong ng kanilang batang core, nakapasok muli ang Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Pero ang mas exciting, ang nakaharap pa nila sa West Finals ang San Antonio Spurs at may isa ring player na may dugong Pinoy rito mga idol, ang rookie sensation na si Dylan Harper. Well, si Dylan Harper ay isa sa pinaka-hype young players na pumasok sa NBA nitong mga nakaraang taon. Anak siya ng dating NBA player na si Ron Harper. At kumpara kay Jared McCain at Jordan Clarkson ay mas mataas ang porsyento nitong si Dylan sa dugong Pinoy mga idol dahil ang mismong nanay niya ay purong Pilipina. Well, pagdating niya sa NBA bilang rookie ng San Antonio Spurs, agad siyang napasama sa isang exciting young core kasama si Victor Wembanyama. At kahit rookie pa lamang, kitang-kita agad sa kanya ang maturity sa laro. Hindi tulad ng ibang rookies na nangangapa pa, si Harper ay parang veterano na agad maglaro mga idol. Napakakalma niya sa court, mahusay magbasa ng depensa at kayang gumawa ng tamang desisyon sa crucial moments. Isa sa pinakamalaking strengths ni Harper ay ang kanyang all-around game. Kaya niyang umiscore, mag-create para sa teammates at dumipensa. Isa siyang malaking guard na kayang umatake sa rim habang may mahusay ding shooting touch. Dahil sa kanyang maturity at composure, naging isa siya sa pinakamahalagang piraso ng Spurs kahit rookie pa lamang siya. Sa tulong niya kay Victor Wembanyama at sa young core ng Spurs ay nakarating at umabot sila hanggang Western Conference Finals upang subukan pabagsakin ang defending champion na Oklahoma City Thunder. At dito na naging mas espesyal ang playoffs na ito para sa mga Pinoy fans mga idol dahil sa unang pagkakataon may dalawang players na may dugong Pinoy na nagbabanggaan sa Western Conference Finals, si Jared McCain ng Thunder at Dylan Harper ng Spurs. Isipin nyo yun mga idol, dalawang batang players na parehong may Filipino roots, parehong rising stars, parehong nasa pinakamalaking stage ng Western Conference. Habang pinapanood ng buong mundo ang serye, maraming Pilipino rin ang proud na proud dahil may representasyon tayo sa labanang yun. At talaga namang naging exciting ang matchup nila mga idol. Sa bawat game makikita mo ang confidence ni McCain bilang shooter at scorer, habang si Harper naman ay kontrolado at all around ang laro. Magkaibang style pero parehong epektibo. Sa serye nila ng Western Conference Finals ay talaga naman nasaksihan natin ang matinding kompetisyon ng dalawang batang kupunan na ito mga idol. Nagpalitan ng panalo dikdikan ng labanan. Walang gusto magpatalo hanggang umabot pa sa do or die Game 7, pero hindi pwedeng walang manalo at matalo, kaya sa seryeng ito ay pinatunayan ng San Antonio Spurs kung gaano sila kalakas at itinumba ang defending champion sa Game 7. Siyempre ang naging isang big factor sa panalong yan ng presensya ng kanilang rookie na si Dylan Harper mga idol. At kahit nabiguman si Jared McCain at ang OKC ay naipamalas naman niya ang kanyang potensyal na susunod na star ng liga. Ngayon mga idol, opisyal na ang New York Knicks na kinabibilangan ni Jordan Clarkson at San Antonio Spurs na nandyan naman si Dylan Harper. Dalawang kababayan natin na magsasalpukan sa 2026 NBA Finals. Lalong naging makasaysayan ang season na ito para sa mga Pinoy basketball fans. Dahil dati pangarap lang natin makakita ng players na may dugong Pinoy sa NBA, pero ngayon hindi lang basta NBA players mga idol, nasa NBA Finals pa ang mga ito. At syempre isa sa dalawa nating kababayan na ito ay magkakampyon sa taong ito at makukuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato. Well, sino ang nakakaalam, baka sa mga susunod na taon mga idol ay may purong dugong Pinoy na maglalaro sa liga ng NBA. Pero sa ngayon, sulitin muna natin ang moment na ito bilang basketball fans at bilang mga Pilipino. Dahil sa East at West Finals ngayong taon, may tatlong pangalan na dala ang dugong Pinoy: Jordan Clarkson, Jared McCain at Dylan Harper. Mga player na patuloy nagbibigay ng inspirasyon, pride at excitement sa buong sambayan ng Pilipino. Well, para sa inyo mga idol, sino sa tingin ninyo ang may pinakamalaking chance maging NBA champion? Well, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa baba.